lang daw yung magdadala sa bed. Actually, hindi siya nakaharap. Kasi pag tumayo na siya, pupwes tumayo pa ganyan. And then, iikot niya siyang ganito. Saka mo siya. Akala lang nila, kasi hindi nila lang kung paano gawin. That's why, kapag tinignan mo, parang ikaw yung maharap doon sa pasyente kasi nandito ka. Pero actually hindi. Kung pwede ka dito, ikaw din, yung balance mo, nandito rin sa likod na paa. Kasi once na tumayo yung pasyente, hindi mo magagamit ito eh. Pang-alalay lang doon sa tuhod niya, hindi kailangan magkasiwala yung tuhod mo sa yung tuhod niya. So wala nang ano to, function. Yun na lang yung function niya, alalay na lang dito sa tuhod na to. So ang mangyayari, yung balance niyo, mapupunta lahat dito. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes, ma'am. Okay, one way, since this one is the paralyzed arm, pwede niyo siyang ilagay sa kilay, isipin niyo, hawak niyo palagi dito. Naintindihan? And then ito, hawak niyo, pag tumayo siya. Kasi ito naman, pwede niyo siyang i-strap, na hawakan yung armrest, and then pag inikot mo siya, humawak dun sa bed. Hindi naman totally paralyzed yung pasyente niyo, diba? Teach the patient how to be independent according to what? According to what his health allows. Ito lang naman ang paralyzed brain eh. Huwag niyong tawag ito, isanay na maging dependent sila sa inyo. Naintindihan? Naintindihan? Yes. Okay, so this is one way. Papatayuin ko lang ha. 1, 2,